Hello and very welcome to the Hulagway ng Buhay Channel. Ang kwentong ito na iyong papanoorin ay magpapayanig sa iyong damdamin at mag-iiwan ng isang katanungang nakabitin sa hangin. Totoo ba ang kwentong ito o hindi? Mag-subscribe sa channel at iwanan ang iyong gusto. Tara na sa video. Natulala si Fabio ng umagang iyon habang sinusubukang ipaliwanag ang sarili. Hindi ko maintindihan kung bakit ka nagagalit, sabi niya kay Sibele, ang kanyang asawa, habang isinusuot niya ang kanyang Amerikana para magtrabaho. Sa tingin, mo ba ako ay gawa sa bakal? Isang taon na ang nakakaraan mula nang ikaw ay napadpad sa higaang ito, at sa lahat ng oras na ito ay nag-iisa akong lumalaban para sa aking pamilya. Wala akong naiuwi kahit piso, at higit pa doon, ako pa ang tumanggap ng lahat ng utang noong sinabi mong kailangan mong isala ang bahay para makapag-loan. Ito ay para sa isang tagulan. Tandaan, Bueno, dumating na ang araw na iyon. At ngayon, ay wala na tayong magagawa kundi ibenta ang bahay. Si Sibele, hindi kumikibo at tahimik, ay walang lakas na tumugon. Nagsimula ang lahat noong nakaraang taglamig, nang madulas siya sa yelo at dumanas ng matinding pagkahulog. Mula noon siya ay paralisado na walang positibong pagbabala mula sa mga doktor. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya, sabi ng doktor ilang buwan na ang nakakaraan. Unfortunately, malabong maglakad ulit siya. Kailangan niya ng patuloy na pangangalaga, isang nurse na magbibigay ng mga iniksyon at, kung siya ay uuwi, isang tao na mga siwa sa kanya sa lahat ng oras. Ang mga salitang ito ay umalingaw-ngaw sa isip ni Fabio na parang pangungusap. Paano ko kakayanin ang lahat ng ito? Siya lang ang umalalay sa bahay. Umalis na ang kanyang mga anak upang ipagpatuloy ang kanilang buhay at hindi nag-aambag sa pananalapi. Ang kanyang mga magulang ay wala ring mapagkukunan upang tumulong. Kaya naman kinuha ni Fabio ang anumang dagdag na trabaho na mahahanap niya, ngunit hindi pa rin ito sapat. Ang perang naipon nila ay ginastos na sa mga pagpapagamot ni Sibele at ang mga utang ay lumaki lamang. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng tensyon hindi lamang kay Sibele, kundi maging kay Marisa, ang kanyang kasintahan ng isang dekada na nagsisimula nang mawalan ng pasensya. Ngayon, paano mo ito lulutasin, Fabio? Naiiritang tanong ni Marisa. Sa tingin mo ba hihintayin kita habang buhay? Kahit bago mo ako dinalhan ng bulaklak, tsokolate. Ngayon, hindi na. Sa loob ng maraming taon pinangarap ni Marisa na iwan ni Fabio si Sibele at manatili sa kanya. Ngunit hindi siya nagkaroon ng lakas ng loob na gumawa ng isang tiyak na desisyon. Samantala, nanatiling walang pakialam si Marisa sa buhay pambahay at mga responsibilidad na kinaharap ni Fabio. Para sa kanya, masaya lang ang relasyon, isang bagay na magaan at nakaka-relax. Kabaligtaran naman ni Sibele. Sa loob ng 20 taon, inalagaan niya ang bahay, ang kanyang mga anak at si Fabio nang walang sawang dedikasyon bago pa man ang aksidente. Naalala ni Fabio kung paano gumising ng maaga si Sibele para maghanda ng almusal at nag-impake ng kanyang tanghalian ng may pag-iingat. Palaging tinitiyak na mayroon siyang malinis na kamiseta at hindi nagkakamali na medyas. Siya ay isang tapat na asawa, habang si Marisa ay ang babaeng ginulo niya ang kanyang sarili kapag nahihirapan ang mga bagay sa bahay. Ngunit ngayon, sa malayong-layo ang kanyang mga anak at sira ang kanyang pananalapi, nadurog si Fabio sa bigat ng mga desisyong kailangan niyang gawin. Sa isang banda, mayroon siyang asawa na dati nang naging haligi ng pamilya at ngayon ay ganap na umaasa sa kanya. On the other, Marisa, who pressed for more attention and commitment. Alam ni Fabio na kailangan niyang maghanap ng paraan, ngunit ang bawat opsyon ay tila mas masahol pa kaysa sa huli. Ano ang gagawin kapag ang lahat ng bagay sa paligid ay tila nahuhulog? Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang tanong na iyon nang makaalis siya ng bahay. Muling nagsusumikap na makahanap ng mga sagot sa gulo ng kanyang buhay. Laging alam ni Fabio kung paano humantong sa dobleng buhay. Napakaingat niya na, sa loob ng maraming taon, hindi pinaghihinalaan ni Sibele ang kanyang mga escapade. Habang nasa bahay siya ang tapat na asawa, sa labas nito ay nakikipagromansahan siya kay Marisa. Ngunit nagbago ang lahat pagkatapos ng aksidente ni Sibele. Siya ay paralisado at kinailangan ni Fabio na gawin hindi lamang ang pagpapanatili ng bahay, kundi pati na rin ang mga gawain sa bahay. Kumuha siya ng caregiver, si Nora, para tumulong. Kaya mo rin bang maghanda ng pagkain? Umaasang tanong niya. Kaya ko pero mas malaki ang gastos, mariing sagot ni Nora na nilinaw na may limitasyon ang kanyang tulong. Napalunok ng husto si Fabio, hindi na siya makahingi ng higit pa sa kanya.
ni magbayad. Ang budget ay nakatuon na sa mga serbisyo ng nurse na nagbigay ng mga iniksyon kay Cibele. Si Marisa naman ay nawala ng pasensya. Dati, binigyan siya ni Fabio ng mga regalo. Sinagot ang mga gastos at pinaramdam sa kanya na espesyal siya. Ngayon, mas maraming oras ang ginugugol niya sa bahay. Nakikipag-juggling sa mga responsibilidad na tila hindi natatapos. Si Marisa ay walang oras o hilig para sa bagong katotohanan ito. Sa 35 taong gulang, bata pa at kaakit-akit, nadama kong makakahanap ako ng isang taong nag-aalok ng katatagan na wala na kay Fabio. Para sa kanya, nawala ang kinang ng relasyon. Dati, tila siya ang perpektong kapareha, ngunit sa paglipas ng panahon na pagtanto niya na ang ideya ng pagiging isang tipikal na asawa, pag-aalaga sa mga gawaing bahay, at pamumuhay ng isang predictable na gawain, ay hindi kailanman para sa kanya. Mula noong kolehiyo, nakilala si Marisa sa kanyang malakas na personalidad at matatag na opinyon. Gusto lang ng mga lalaki na ibahagi ang mga bayarin, ngunit inaasahan nilang gagawin ng mga babae ang lahat sa bahay, sabi niya sa kanyang mga kasamahan sa pagitan ng mga klase. Pinahahalagahan niya ang kanyang kalayaan at hindi niya inakala na siya ay mag-aasawa upang maging isang may bahay. Pagkatapos makapagtapos, nakakuha siya ng magandang trabaho bilang isang ekonomista at inuna niya ang kanyang karera. Ang mga relasyon para sa kanya ay dumating sa ibang pagkakataon at palaging may mahusay na tinukoy na mga kondisyon. Walang domestic monotony. Nagkataon na nagkita sina Marisa at Fabio. Isang gabi, pareho silang naghihintay ng bus pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho. Napakaganda ng usapan, kaya natuklasan nilang nagtatrabaho sila sa iisang gusali. Sa magkaibang palapag, hindi nagtagal ay nagsimula na silang magkape at kumain ng tanghalian sa cafeteria. It was also natural that when they realized it, kasali na sila. Nabighani si Fabio sa kagaanan ni Marisa, ibang-iba sa pamumuhay sa bahay kasama si Cibele. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang dobleng gawain ay nagsimulang magdulot ng pinsala, lalo na pagkatapos ng aksidente. Ngayon, natagpuan ni Fabio ang kanyang sarili na nakulong sa isang web na kanyang ginawa. Sa isang banda si Cibele na lagi niyang base, ngunit ngayon ay lubos na umaasa sa kanya. Sa kabilang banda, si Marisa na nauubusan na ng pasensya at humihingi ng higit sa kaya niyang ibigay. Alam niyang hindi habang buhay si Marisa, pero hindi rin niya ito kayang bitawan. Samantala, dumami ang mga utang, tila kulang ang oras, at nadama ni Fabio na araw-araw ang kanyang buhay ay lalong nawawala sa kanyang kontrol. Kailangan niyang gumawa ng desisyon. Ngunit ano ang magiging presyo ng anumang pagpipilian? Si Fabio ay isang taong sanay sa mga gawain at pangako, ngunit mayroon din siyang mga lihim. Isa na rito si Marisa, isang babaeng minahal niya at tila pumupuno sa mga puwang na hindi na maabot ng kanyang buhay sa bahay. Gustong-gusto ni Marisa ang mga bulaklak, hindi lamang ang anumang mga bulaklak, ngunit ang mga masaganang bouquet na may pimpinch rosas. Tuwing katapusan ng linggo, sinisigurado ni Fabio na naroon sila. Minsan kailangan niyang kumuha ng emergency fund na gagamitin sana sa mahirap na panahon. Ngunit para sa kanya, sulit ang pagsisikap na mapasaya si Marisa. Samantala, ang kanyang asawang si Cibele ay hindi nakakakita ng mga bulaklak sa loob ng maraming taon. Para kay Fabio, ang paggastos ng pera sa mga bouquet para sa kanya ay isang hindi kinakailangang pag-aaksaya, lalo na kung isa sa alang-alang nila ang isang mortgage na babayaran. Si Cibele ay hindi naghinala ng anuman. Kahit na napansin niyang may nawawalang pera, naisip niya na si Fabio ay nangangalaga sa pamilya sa anumang paraan. Para sa kanya, ang pagtataksil ay isang bagay na hindi maiisip. Bumuo sila ng isang buhay na magkasama, nagpalaki ng mga anak, at sa kabila ng mga hamon, tila masaya sila. May mga problema, tulad ng sa anumang pag-aasawa, ngunit bihira silang nag-away. Laging alam ni Fabio kung paano panatilihin ang hitsura. Gayunpaman, nagsimulang maghangad ng higit pa si Marisa. Matapos ang mga taon ng pagkakaroon ng isang lihim na pag-iibigan, gusto niya ng katatagan, gusto niyang malapit si Fabio at hindi lamang sa mga kalat-kalat na pagpupulong. Nang iminungkahi niyang makipagdiborsyo siya, naalarma siya. Honey, why do we need formalities? Nasa university ang mga anak natin. They have always seen us as model family. I don't want them to suffer from this, he argued. Ayaw managot ni
Marisa sa pagkasira ng pamilya at pagdurusa sa mga anak ni na Fabio at Cibele, pero at the same time, alam niyang hindi niya kayang ipagpatuloy ang pamumuhay sa anino ng isang relasyon na hindi kumukumpleto sa kanya. Nagsarili na ang mga anak na sina Rubens at Lucas, nakatira sa kabisera, nagkaroon sila ng sariling buhay, kaibigan at interes. Nang sabihin ni Fabio sa kanyang pamilya, ang tungkol sa sitwasyon ni Cibele, paralisado na ngayon. At ang mga hamon na kinakaharap niya, inaasahan niya ang suporta, ngunit malamig ang reaksyon ng kanyang mga anak. Dad, nasa kalagitnaan na tayo ng exams, hindi natin pwedeng iwan lahat ngayon. Naiintindihan naman namin ang sitwasyon mo, pero alam mo kung gaano kahirap panatilihin ang scholarship. Seryosong boses ni Rubens. Nagulat si Fabio sa kawalan ng pakialam. Ito ang parehong mga bata na naalala niya noong mga bata, ngunit ngayon ay tila napakalayo. Lumipas ang mga buwan at minsan lang bumisita sina Rubens at Lucas sa kanilang mga magulang. Nanatili lamang sila ng ilang araw at hindi nagtagal ay nag-iimpeke na sila ng kanilang mga bag para bumalik sa lungsod. Aalis ka na ba? Tanong ni Fabio na pinapanood silang nag-iimpake ng mga damit sa silid. Yes, Dad. Summer ngayon and we have job opportunities in the capital. Lucas and I need the money to, who knows, rent an apartment and move out of the dorm. Ang mga salitang iyon ay tumama kay Fabio. Ang kanyang mga anak na dati niyang pinagmamalaki, ngayon ay may iba pang mga prioridad at nadaman niyang lalo siyang nag-iisa. Ang katotohanan ay nagsimulang mabuhay. Humingi ng higit na atensyon si Marisa, kailangan ni Cibele ng patuloy na pangangalaga at ang mga bata ay nasa malayo, nakatuon sa kanilang sariling buhay. Napagtanto ni Fabio na ang kanyang mga pagpipilian ay humantong sa kanya sa isang komplikadong landas kung saan ang pagpapanatili ng balanse ay tila lalong imposible. Siya ay nahuli sa pagitan ng pagnanais na pasayahin si Marisa, ang responsibilidad ng pag-aalaga kay Cibele at ang emosyonal na distansya mula sa kanyang mga anak. Kahit saan siya tumingin, pakiramdam niya ay wala sa kanyang kontrol ang lahat. Nalungkot si Fabio. Naglagay siya ng napakalaking mga inaasahan sa kanyang mga anak na iniisip na sina Rubens at Lucas ang magiging suporta na kailangan niya sa mahirap na oras na iyon. Ngunit habang pinapanood niya silang umalis, napagtanto niya kung gaano siya nag-iisa sa kanyang mga pakikibaka. Pare, wag po sana kayong magalit sa amin, kalmadong paliwanag ni Rubens na lalong nagpadagdag sa pagkadismaya ni Fabio. Alam namin na ikaw at si nanay ay nahaharap sa mga mahihirap na oras, ngunit mayroon kaming aming pag-aaral upang mapanatili. Kapag nawala ang aming mga scholarship, ang aming hinaharap ay nasa panganib. Sa kabila ng panghihinayang sa sitwasyon ng kanilang ina, nilinaw ng mga anak na hindi nila kayang iwanan ang kanilang buhay sa Kapitolyo para tumulong. Naunawaan naman ni Cibele ang kanilang posisyon. Nagpapasalamat siya na binisita man lang siya ni na Rubens at Lucas kahit sa maikling panahon. Gayunpaman, hindi maitago ni Fabio ang kanyang kawalang kasiyahan. Tingnan mo kung ano ang naging sila. Ang mga normal na bata sa kanilang lugar ay tinalikuran na sana ang lahat para makatulong sa kanilang mga magulang. Ngunit ang sa atin ay iniisip lamang ang kanilang sarili, ang kabisera, ang kanilang kinabukasan. Sino ang nagmamalasakit sa kasalukuyan? Sino ang nagmamalasakit sa iyo at sa akin? Si Cibele, na dati ay nakikinig sa mga kritisismong ito sa katahimikan, sa pagkakataong ito ay hindi na napigilan ang sarili. Felipe, tama na. Sinisikap nilang bumuo ng mas mahusay para, sa kanilang sarili, wala silang kasalanan sa ating sitwasyon. Ang kanyang tinig matigas at mapusok ay umalingaw-ngaw sa buong bahay na hindi kailanman. Para kay Cibele masakit, ngunit matitiis ang marinig ang mga reklamo ni Fabio tungkol sa kanyang mga anak. Ang talagang ikinairita niya ay nang ibaling niya ang kanyang kapaitan sa sarili niyang pamilya, lalo na sa kanyang ina na si Isadora. At nasaan ang iyong mahal na ina Cibele? Siya ay nakatira sa malapit ngunit hindi niya tayo binibisita. Hindi siya nakakatulong. Wala siyang ginagawa. Kaya niya akong magluto, maglinis at makapagpahinga. Sa tingin mo ba ay makatarungan na kailangan kung gawin ang lahat? Pakiramdam ni Cibele ay kumukulo ang kanyang dugo. Felipe, halos hindi na maasikaso ng nanay ko ang sarili niya. Inaasahan mo ba talaga na isasakripisyo niya ang sarili niya para sa atin? Sapat na ang hirap para sa kanya na harapin ang sarili niyang mga problema. Ngunit hindi tumigil doon si Fabio. Lalong lumakas ang kanyang galit. Naabot ang kanyang sariling ina, si Isabela. Paano naman ang nanay ko?
active, healthy, working as always. She could help us. But what does she do? Halika dito, magkape. Sabihing naiintindihan niya at umalis. Na parang walang problema. Mapait niyang naalala ang isa sa ilang pagbisita ni Isabela kung saan sinubukan niyang humingi ng tulong pinansyal. Malaki ka na, Fabio. Sagot niya ng may pag-aalinlangan. Mayroon kang 2 malalaki at malalakas na anak na lalaki at gusto mong pumunta ang iyong ina upang linisin ang iyong bahay. Hindi ba iyon katawa-tawa? Sa kabila ng kanyang maliwanag na pagiging palakaibigan, palaging tumanggi si Isabela na mag-alok ng anumang tunay na suporta kahit na isang pautang. Sa paglipas ng panahon, naging madalas ang mga talakayang ito. Si Fabio ay tila lumubog sa isang siklo ng pagkadismaya na laging sinisisi ang ibang tao sa kanyang sitwasyon. Si Cibele, napagod sa pamimintas, ay nagsimulang mag-isip kung hanggang kailan niya matitiis ang tensyon na iyon. Kahit na nakulong sa kanyang kama, pakiramdam niya ay kailangan niyang lumaban para protektahan ang kanyang mga anak at ang kanyang dignidad. Sa gitna ng lahat ng ito, ang dating pagod lang ay nagsimulang maging malalim na bitak sa relasyon nilang dalawa. Ang bahay ay puno ng mabibigat na katahimikan, ng mga salitang hindi binibigkas na mas masakit kaysa sa mga hiyawan. Ang dating, pagkakaisa ngayon ay tila gumuho, ladrillo sa laryo. Nasa bingit ng kawalan ng pag-asa si Fabio. Nakakagigil ang kanyang gawain. Walang katapusang trabaho, pagtatambak ng mga bayarin at patuloy na pag-aalala sa kalusugan ni Cibele, ang kanyang asawa na nakaratay sa kama. Halos hindi niya maisip ang isang hinaharap maliban doon. Sa isang udyok ng pangangailangan, nagpasya siyang bumaling sa kanyang ina, si Isabela. Mom, please try to understand me. I'm at my limit. I can't support everything on my own anymore. I know you have savings since my father passed away. Can you help us with the loan? The rest I promise to sort out somehow. Ang kanyang boses ay may halos desperado na pagsusumamo, ngunit hindi nagpahuli. Si Isabela, Fabio, alam mo na may mga inaalala din ako. Hindi naman malaki ang pensyon ko at kailangan kong igarantiya ang aking seguridad. I can't risk being left with nothing. At saka, huwag mong kalilimutan na sa pagpupumilit ko na binili ng tatay mo ang apartment na yon para sa'yo nang ikasal siya. Ginawa ko na ang aking tungkulin. Kung naipon mo ang mga utang ngayon, marahil ay oras na para ibenta mo ang iyong sarili sa bahay. Ang kanyang mga salita ay tumama kay Fabio na parang isang suntok, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Nang gabi ring iyon, binanggit niya ang posibilidad na ibenta ang bahay kay Cibele. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito, Cibele. Pagod na ako. Buong taon akong nagtrabaho ng walang tigil habang nakaratay ka sa kama. Kung magpapatuloy ka sa ganitong rate, hindi ko nakakayanin. 41 years old na ako pero pakiramdam ko tapos na ako. I've decided that the best solution is to sell the house. Nagulat si Cibele. Si Fabio ang lalaking laging ligtas na kanlungan niya. Ngayon ay tila ibang tao na. Paano ako? Saan ako titira? Iniisip mo bang iwan ako? Papapuntahin mo ba ako sa bahay ng nanay ko? Nanginginig na boses na tanong ni Cibele. Oo, may komportableng bahay ang nanay mo. Maari kayong tumira doon. Ang sa akin naman, pupunta ako sa bahay ng nanay ko at tutulungan ko siya sa pera. Hindi ako pwedeng magpatuloy ng ganito. Ang bahay ay binili ng pera ng magulang ko bago ka pa dumating sa buhay ko. I have every right to sell it without needing consult anyone. Parang kutsilyo ang malamig na salita ni Fabio. Matanda na at may sakit ang nanay ko, Fabio. Paano ka naging insensitive? At saka, dito rin ako nakatira. Karapatan kong manatili sa bahay. Ngunit si Fabio, na nadaig sa pagkabigo, ay mariing sumagot. Ikaw lamang ang may karapatan na manirahan dito hanggat pinahihintulutan kita. Kung hindi ka aalis ng mag-isa, ibebenta namin ang bahay na kasama mo sa loob. Natapos ang pagtatalo sa pagkalampag ni Fabio sa pinto at papasok sa trabaho. Hindi siya umuwi ng gabing iyon. Naiwan si Cibele na mag-isa at sobrang nanginginig. Kinaumagahan tinawag ni Lucas, ang panganay na anak, ang kanyang ama. What's going on, Dad? I called me crying saying you want to kick her out of the house. How can you do that? We're talking about our mom, who has always been in your side. Sinubukan ni Lucas na makipagtalo, ngunit si Fabio, pagod at bitter, ay malamig na tumugon. Tumira ka sa kabisera ng maraming taon, ni hindi mo alam kung ano ang nangyayari dito. Wala kang karapatang sabihin sa akin kung ano ang gagawin. Ito ang aking tahanan at ako lamang ang magpapasya kung ano ang mangyayari dito.
Habang sinusubukang intindihin ni Lucas ang biglang pagbabago ng ugali ng kanyang ama, si Cibele naman ay umiiyak mag-isa sa kwarto. Pakiramdam niya ay nagbagong anyo si Fabio sa isang taong halos hindi niya nakilala, isang taong tila naglalagay ng bigat ng lahat ng kanyang pagkabigo at pait sa kanya. Ang dating malapit na pamilya ngayon ay parang isang bahay ng mga baraha na handang gumuho sa susunod na hininga ng hangin. Nagdesisyon si Fabio, ibebenta ko na ang bahay at walang mawawalan ng tirahan. Mariing anunsyo niya sabay baba ng telepono matapos marinig ang mga reklamo ni Lucas, ang kanyang anak. Tumayo siya, nadismaya, at sinuntok ang nightstand. Naniniwala ka ba na ang batang ito ay may katapangan upang turuan ako kung paano mabuhay? Ungol niya, habang pinagmamasdan, siya ni Marisa na nagigising pa. Bakit hindi makatawag ang mga tao mamaya? Lalo na kapag weekend. Reklamo ni Marisa, nakikiramay sa kalooban ng asawa. Sinubukan ni Fabio na baguhin ang tono ng usapan. How about we leave everything behind? This sadness, this humidity. I'm tired. Let's go some warmer. Maybe near the sea. We can rent an apartment. There, live in peace and leave it all behind. Tila isinasaalang-alang ni Marisa ang ideya, ngunit itinuro ang isang praktikal na tanong. At paano natin susuportahan ang ating sarili? Si Fabio na nasa isip na ang plano ay sumagot. Lagi namang may trabaho kahit saan. Ibinebenta namin ang bahay, nagbabayad ng mga utang, at ang natitira ay magpapatuloy sa amin hanggang sa maging matatag kami. Pagkatapos ay makikita namin kung ano ang gagawin. Sa kabila ng kanyang determinasyon, alam ni Fabio na hindi ito hahayaan ng kanyang biyenan na si Isadora. Pagdating niya sa bahay, nandoon siya, nakaupo sa mesa sa kusina, puno ng galit ang mukha. How dare you abandon my daughter like that? She needs care and you left her alone. Hindi ka ba nahihiya? Hindi mo ba alam na siya ay may kapansanan? Ipinahayag ni Isadora ang kanyang galit. Itinuro si Fabio na para bang siya lang ang may kasalanan sa lahat ng nangyayari. Kung masyado akong makasarili, bakit hindi kayo mag-impake ng mga gamit mo at lumabas sa bahay ko? Sagot ni Fabio na pilit na pinipigilan ang sarili. Ngunit si Isadora, na nag-aalab, ay hindi na nahimik. You lived like a freeloader your whole life. Ang anak ko ang nagluto, naglinis, nag-alaga ng mga bata at ginawa ang lahat para sa iyo. At ngayon gusto mong ibenta siya at ang bahay? Anong klaseng lalaki ang gumagawa niyan? Nadagdagan ang tensyon. Naramdaman ni Fabio ang pagkulo ng kanyang dugo, ngunit kumapit siya. Huminga siya ng malalim at sinubukang gawing mas kalmado ang tono. Isadora, pwede ba tayong mag-usap na parang matatanda? Hindi ko naman sinasabing may utang ka sa akin. I'm just trying to find a way out of this untenable situation. Ngunit hindi sumuko si Isadora. Ano sa tingin mo, martir ka? Lagi mong ginugugol ang lahat ng kinita mo sa iyong kapritsyo. At ngayon, gusto mong ilabas ang lahat sa kalye para mabayaran ang mga utang na ginawa mo sa iyong sarili. Walang ganoon. Parang walang katapusan ang sagupaan. Parehong pagod, ngunit walang gustong sumuko. Tumingin si Fabio kay Marisa, umaasang may sustento, ngunit ibinaba na lamang niya ang kanyang mga mata, mas piniling huwag makisali. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na lalo siyang nabubukod, hindi lamang sa kanyang biyenan, kundi sa kanyang asawa mismo. At sa kaibuturan niya, alam niya na ang desisyon niyang ibenta ang bahay ay hindi lamang praktikal na solusyon, kundi isang paghingi ng tulong sa gitna ng kaguluhan na kanyang naging buhay. Sinubukan ni Fabio na manatiling kalmado, ngunit ang galit na bumubulusok sa loob niya ay halos hindi makontrol ang tono ng kanyang boses. Sinasabi ko lang na gagawa ako ng desisyon tungkol sa sarili kong buhay at ari-arian. Bakit sa tingin ng lahat ay may karapatan silang atakihin ako para dito? Hindi ba pwedeng mag-isa akong magdesisyon tungkol sa isang bagay na pag-aari ko? And besides, ako yung mahigit 1 taon na nagtratrabaho mag-isa. Walang kasalanan na umabot sa puntong ito ang mga bagay-bagay. Ngunit bakit hindi ako makahanap ng solusyon upang mapagaan ang pasanin na ito? Sa sandaling ang aking anak na babae ay nawalan ng kakayahan, sinimulan mo siyang tratuhin na parang isang pasanin. Matigas na sagot ni Isadora, ang kanyang biyenan. Kung ikaw ang nasa sitwasyong iyon, hinding-hindi ka niya pababayaan. Aalagaan ka niya sigurado ako, pero hindi ka man lang nag-abalang magsalita. Mas gugustuhin niyang ibenta lahat at mawala. Huminga ng malalim si Fabio, sinubukang pigilan ang pag-uusap. Kung transportasyon ang kailangan mo siyang dalhin dito, tutulungan kita. You don't need to worry about that, sagot niya.
Medyo kalmado pero matatag pa rin. Sa kabila ng tensyon, gumaan ang pakiramdam ni Fabio na sa wakas ay kontrolado na ang sitwasyon. Alam niyang ibebenta niya ang bahay at walang makakapigil sa kanya. Kinabukasan, tinulungan niya si Cibele, ang kanyang asawa, mag-impake ng mga gamit at dinala siya sa bahay ni Isadora. Doon, mahirap ang paalam. "Ma'am, paano niya nagawa sa akin ito?" Tanong ni Cibele na puno ng luha ang mga mata. Hanggang sa huling sandali, akala ko magbabago ang isip niya. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na tratuhin ako ng ganoon? "Huwag kang umiyak, mahal." Sinubukan siya ni Isadora na aliwin. "Kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan at kalimutan ang tungkol sa lalaking ito. Kung ayaw kaniyang alagaan, umalis ka. Mapapamahalaan namin ng maayos nang wala siya, nang walang tulong ng sinuman." "Oh, pero ayaw tanggapin ni Cibele yun. Hindi ako makikipaghiwalay, Mama. Ayokong matapos ang lahat ng ganito. Mare-realize niya ang pagkakamaling nagawa niya, babalik siya at hihingi ng tawad. Alam kong mangyayari iyon." Si Isadora, gayunpaman, ay hindi nagkaroon ng parehong kumpiyansa. "Ako sa iyong lugar ay makikipagdiborsyo. Anong silbi ng lalaking ganyan?" Tingnan kung paano siya kumilos na may labis na kalayaan, na para bang mayroon siyang ibang buhay doon. "Wala ka bang kasamang iba? Mama, pakiusap. Itigil ang pag-iisip ng mga bagay. Si Fabio ay palaging tapat. He's just going through a difficult time." Gate ni Cibele. Sinusubukang kumbinsihin ang sarili kaysa sa kanyang ina. Ngunit ang mga araw ay naging linggo at hindi na bumalik si Fabio. Walang mga tawag, walang pagbisita. Tila determinado siyang magpatuloy sa kanyang buhay nang hindi lumilingon. Pinilit ni Cibele na maniwala na babalik siya, na ang mga salitang sinabi niya ay bunga lamang ng sandaling galit. Gayunpaman, araw-araw ay nagiging mas maliwanag na wala siyang intensyon na suportahan siya, makipagkasundo o magbigay ng anumang uri ng tulong. Matapos ang mga buwan ng katahimikan, nagpasya si Cibele na hindi na siya mananatiling walang kibo. Kinuha niya ang telepono at nang may nanginginig na kamay, tinawagan si Fabio. Alam niyang ito na ang huling pagtatangka niyang iligtas ang isang bagay sa itinayo nilang magkasama, kahit na ang tila anino na lamang ng nakaraan ang natitira. Sa wakas ay sinagot na ni Fabio ang telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at isang dampi ng pagkainip. Before she could say a word, he snapped, "Why are you calling me? Hindi pa ba malinaw na ayaw kong makipag-usap? I haven't called you once. Please understand that." Gayunpaman, nagpumilit siya sa mahinang boses. "Gusto ko lang malaman kung kumusta ka, Fabio." Bumuntong hininga siya. Pinutol siya nang hindi niya pinatapos ang kanyang sasabihin. Ipinaliwanag niya na nakahanap na siya ng bibili ng bahay at malapit na siyang umalis. Sa bayan, ang kanyang tono ay pinaghalong katwiran at ginhawa, ngunit din ang lamig. "Look, I just want to rest, to be alone. I'm sorry if this seems rude, but I didn't mean to offend you. I need some time for myself." Bago ibinaba ang tawag, narinig ni Cibele ang mga salitang ito na para bang ito ay isang huling hiwa. Naputol ang tawag, ngunit nanatili ang sakit. Lumipas ang mga araw at nakahanap si Cibele ng aliw sa suporta ng kanyang ina, si Isadora, at ng kanyang mga anak, na ngayon ay regular na tumatawag gaya ng kanilang ipinangako. Bagamat hindi bumuti ang kanyang pisikal na kalusugan, ang patuloy na presensya ng kanyang pamilya ay nagsimulang gumaan ang kanyang emosyonal na pasanin. Si Isadora, na determinadong tulungan ang kanyang anak na babae, nagambalain ang kanyang sarili, ay nagmungkahi ng isang kakaibang bagay. "Napakahusay mong mangunot noon. Paano kung subukang muli? Maaring ito ay isang magandang paraan upang sakupin ang iyong isip." Napangiti si Cibele, naalala ang mga araw ng kanyang pag-aaral. "Naku ma, ang tagal ko nang makapulot ng karayom. Halos hindi na ako makakagawa ng medyas nang hindi nagkakamali." Ngunit iginiit ni Isadora. Sa parehong araw, bumalik siya mula sa palengke na may hawak na lana at karayom sa kanyang mga kamay. "Eto na, tingnan natin kung meron ka pa." Sa una ay nag-alinlangan si Cibele, ngunit sa kanyang pagtataka, natanto niya na ang kanyang mga kamay ay kahawig ng mga paggalaw mula sa ibang mga oras. Unti-unti na siyang nasangkot sa aktibidad. Tuwang-tuwa si Isadora na makitang nasasabik ang kanyang anak, naghanda ng sariwang kape habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa buhay. Ang pagniniting ay naging maliit na bintana ng pag-asa sa gitna
ng mga mahihirap na araw, samantala nagpatuloy si Fabio sa kanyang mga plano. Sa pakikipag-usap sa kanyang ina na si Isabela, inihayag niya na natapos na ang pagbebenta ng bahay. Sa wakas ay mababayaran ko na ang aking mga utang at magpapahinga. Lilipat ako sa dalampasigan kasama si Marisa. Nagulat si Isabela. And, Sibele, may balak ka bang hiwalayan siya? Ipinilig ni Fabio ang kanyang ulo, walang kibo. What for? We're not together. And dealing with paperworks will only cause problems. Tsaka, ayoko namang magbayad ng sustento sa bata. Ang ina na galit ay nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang mga anak. Paano sina Lucas at Rubens? Saan naman sila magpapalipas ng bakasyon nila? Naisip mo na ba sila? Nagkibit balikat si Fabio. May kanya-kanya silang buhay, at ako ay may buhay. Hindi ako mag-aalala tungkol doon. Sinubukan ni Isabela na makipagtalo, ngunit napagtanto niya na ang kanyang anak ay nagdesisyon. Nais niyang magsimulang muli, kahit na ang ibig sabihin nito ay iwanan ng mahahalagang relasyon. Habang pinaplano ni Fabio ang kanyang bagong buhay, si Sibele, sa piling ng kanyang ina at mga anak, ay nakahanap ng lakas upang magpatuloy. Siya ay naghihintay pa rin sa katahimikan para kay Fabio na magbago ang isip at bumalik. Ngunit kahit sa gitna ng paghihintay, sinimulan ni Sibele na muling buuin ang kanyang buhay, paisa-isang tahi ng pagniniting, napapaligiran ng pagmamahal ng mga taong tunay na nasa kanyang tabi. Hindi na tinanong ni Isabela si Fabio kung gaano na siya katagal ng loko kay Sibele. Ito ay hindi dahil siya ay sumang-ayon sa kung ano ang kanyang ginawa, ngunit dahil siya ay naniniwala na bilang isang may sapat na gulang, siya ay may karapatan na gumawa ng kanyang sariling mga desisyon kahit na sila ay mali. Pagkalipas ng ilang araw, binili ni Fabio ang mga tiket at iniwan ni Marisa ang kanyang apartment. Nang sa wakas ay nakarating na sila sa kanilang destinasyon, hindi ka panipaniwalang gumaan ang pakiramdam niya na para bang nakatakas siya sa bigat na dinadala niya sa loob ng maraming taon. Ito ay isang bagong yugto. Nagrenta sila ng isang maliit na apartment sa Modesto at isang nagniningning na Marisa ang nagsabi, "Okay na ang lahat sa ngayon. Unti-unti nating natutuklasan ang iba." Siya ay masaya na sila ay magkasama kahit na ang hinaharap ay hindi pa rin tiyak. Samantala, si Sibele, bagamat nararamdaman pa rin niya ang pagkawala ni Fabio, ay nagsimulang makapansin ng isang bagay na kakaiba. Lumipas ang mga araw at hindi na niya iniisip ang tungkol sa kanya. Una, ito ay ilang oras nang hindi nagpapaalala sa kanya, tapos buong araw. Hanggang sa isang araw, napagtanto niya na ilang buwan na pala ang nakalipas mula nang abalahin niya ang kanyang sarili sa mga alaala o iniisip tungkol sa kanya. Ito ay nagulat sa kanya, ngunit nagdulot din ito ng kaginhawaan. Parang nakahanap na ng bagong balanse ang buhay niya. Ang mga anak ni Fabio na sina Lucas at Rubens, sa kabilang banda, ay hindi itinago ang kanilang galit nang matuklasan ang buong katotohanan tungkol sa kanilang ama. Nang magkita sila si Lucas na mas mahinahon, ay nagkomento, "We shouldn't judge without knowing how we would act in his place." Ngunit sumabog si Rubens, "Hinding-hindi ako gagawa ng ganon." Iniwan niya ang aming ina at higit pa doon sa isang mahirap na sitwasyon. Nagkasundo ang dalawa, gayunpaman na ang pakikipag-usap tungkol dito kay Sibele ay lalong magpapalungkot sa kanya. Nagpasya silang panatilihin ang isang neutral na saloobin sa kanilang ama at nangakong hindi nila hahayaang madama na nag-iisa ang kanilang ina. Iba si Isabela, ang ina ni Fabio. Siya ay palaging isang independyenteng babae at kasangkot sa mga sosyal na kaganapan, paglalakbay at mga bilog ng mga kaibigan. Nang malaman niyang naging lola na siya, napaka-peculiar ng reaksyon niya. "Don't you dare call me grandma in public. I'm still young and I have my whole life ahead of me." Sinabi niya ito ng may mapaglarong ngiti, ngunit nilinaw niya na hindi ang pag-aalaga sa kanyang mga apo ang kanyang prioridad. Ang taong kumuha ng papel na ito ay si Isadora, isang kasalukuyan at dedikadong lola. Noong maliliit pa ang mga bata, siya ang tumulong kay Sibele sa pag-aalaga sa kanila, sa pagsundo sa kanila sa paaralan, at sa pag-aalaga sa kanila sa pinakamahirap na panahon. "Nay, kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung paano ako nakayanan. Kinain ako ng trabaho, at ikaw ang naging suporta ko." Pagtatapat ni Sibele sa isang tahimik na hapon. Si Isadora, bagaman pagod, ay nakaramdam ng tunay na pagmamalaki nang marinig ito. Alam niyang malaki ang naidulot ng tulong niya. Noon, ang mga bagay ay komplikado.
Ang pagkamit ng katatagan ay isang hamon, at kahit na may pag-aaral o kasanayan, ang takot na mawala ang lahat ay palaging naroroon. Ang pag-iipon para makabili o matustusan ang isang apartment ay halos imposibleng pangarap. Pero kahit papaano, magkasama, naka-move on sila. Sa pagitan ng mga pagkabigo at maliliit na tagumpay, ipinakita ng pamilya na ang suporta sa isa't isa ang tanging tunay na ligtas na pundasyon. Ang modernong buhay ay maaaring maging isang tunay na hamon. At alam yon ni Isabela. Ipinagmamalaki niya si Fabio, ang kanyang anak. Ngunit sa parehong oras, hindi siya sumangayon sa marami sa mga desisyon na ginawa nito. Ganun pa man, sinusubukan ko siyang suportahan. Si Fabio naman ay tila nasa ibang punto ng kanyang buhay. 3 taon na siyang nanirahan sa tabi ng dagat, kasama si Marisa, malayo sa kanyang bayan at sa kanyang matandang pamilya. Nakakuha ako ng trabaho bilang katulong ng programmer, at sa wakas ay naramdaman kong mas komportable ako sa pananalapi. Nagtrabaho din si Marisa at, hindi katulad ni Cibele, wala siyang sinisingil sa kanya. Naniniwala si Fabio na nabubuhay siya sa uri ng relasyon na lagi niyang pinapangarap. Hindi na siya bumalik sa kanyang bayang pinagmulan, ngunit nakipag-ugnayan siya kay Isabela na siyang pinakadakilang pinagkakatiwalaan niya. Sa kabila nito, may anino sa senaryo na ito. Alam ni Isabela na walang balak si Fabio na alagaan si Cibele, ang dati niyang asawa na may karamdaman. Kahit gusto niyang maniwala sa isang magandang kinabukasan para sa kanyang anak na si Isadora, ina ni Cibele, ay hindi maitago ang kanyang pag-aalala. Nasaksihan niya ng malapitan ang hirap na dinanas ng kanyang pamilya at tila sinusubok muli ng tadhana ang kanyang lakas sa hindi inaasahang balita. Ang isang mapangwasak na diagnosis ay yumanig ng husto kay Isadora at na parang hindi iyon sapat. Isa pang dagok ang dumating pagkaraan ng ilang buwan na nagdulot ng mas matinding kalungkutan. 3 taon matapos lumipat, nakatanggap si Fabio ng tawag mula kay Isabela. Ang kanyang ina na may seryosong tono ay nagsabi, "Fabio, kailangan kitang pumunta sa bayan." Ito ay kagyat. Siya, abala sa trabaho, ay sinubukang alamin ang dahilan. "Nay, maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Hindi ako makakaalis sa trabaho ng walang magandang dahilan." Ngunit hindi nagbigay ng detalye si Isabela. Iginiit lang niya, "Halika, ito ay mahalaga." Naintriga si Fabio. Alam niyang praktikal na babae si Isabela at hindi ito humiling ng walang dahilan. Sa kabila ng pagpupumilit ni Isabela, nag-alinlangan si Fabio. Maginhawa ang kanyang buhay sa tabi ng dagat at hanggat maaari ay iniiwasan niyang isipin ang nakaraan. Nang banggitin ni Isabela ang pangalan ni Cibele, agad niya itong pinutol. "Nay, ayoko ng pag-usapan. Mayroon na siyang mag-aalaga sa kanya at wala akong utang sa kanya. Ilang taon na silang hindi nag-uusap at pinalitan pa niya ang kanyang numero ng telepono na nililimitahan ang pakikipag-ugnayan sa kanyang ina lamang. Parang gusto niyang burahin lahat ng nagpapaalala sa dati niyang buhay." Ngunit sa pagkakataong ito, tila matatag si Isabela. May sinabi siya na lalong naghinala kay Fabio. "Pumunta ka sa libing. Maaaring may isang bagay doon na mahalaga sa iyo." Libing? Sino ang tinutukoy niya? Sinubukan niyang makakuha ng karagdagang impormasyon, ngunit tumanggi si Isabela na magsalita. Galit at nalilito, sumagot si Fabio, "Kung hindi mo sasabihin sa akin ang lahat ngayon, wala akong pupuntahan." Gayunpaman, nanatiling matatag si Isabela. "Kung nanatili kayong malapit, alam mo kung ano ang nangyayari. Ngayon ang maitatanong ko lang, halika at alamin mo ang iyong sarili." Mabigat ang katahimikang nananatili sa hangin. Alam ni Fabio na may napakaseryosong nangyari, ngunit hindi siya handang harapin ang mga kahihinatnan, ang pagod sa trabaho, at ang pagsisikap na balikan ang isang nakaraan na gusto niyang kalimutan ay nag-atubiling siya. Pero sa kaibuturan niya, alam niyang kailangan niyang magdesisyon. Ang koneksyon sa kanyang ina, na palaging nasa kanyang tabi, ay sapat na malakas upang marahil ay muling mag-isip. Si Fabio ay lubos na nataranta at nagalit. Hindi niya maintindihan kung bakit mapilit ang kanyang ina na pumunta siya sa libing ng isang taong hindi niya nakakausap sa loob ng maraming taon. Hindi niya akalain na ang dahilan ay isang bagay na mahalaga, lalo na dahil alam niya na may mga tao doon na hindi niya magkaroon ng pinakamahusay na mga relasyon tulad ni na Lucas at Rubens. "Seryoso, Nay, bakit kailangan kong pumunta? I don't see the point and put everything aside for this." Naisip niya na napipilitan. Ngunit si Isabela, ang kanyang ina, ay hindi pumayag na makatakas siya sa isang simpleng sagot.
You need to go, Fabio. May kinalaman ito sa Mana. Si Fabio, sa hindi makapaniwala, ay hindi maintindihan. Mana? Pero anong ibig mong sabihin, inay? Hindi ko nga alam na may maiiwan siya. Isabella, with a serious tone, explained, I know you don't know much, but after you left, a lot changed. Si Cibele, ang ex-wife mo, nagsimulang mag-stand out. Hindi na siya ang babaeng iniwan mo. Nanatiling tahimik si Fabio, nakikinig. Hindi mo maiisip kung ano ang nangyari. Si Cibele ay hindi lamang nagsimulang magsulat ng isang blog na sumikat, ngunit lumikha din ang kanyang sariling linya ng mga niniting na damit. Siya ay may kontrata sa lokal na TV at kumita ng magandang pera mula sa isang patalastas. Natigilan si Fabio sa balita. Hindi niya alam na nire-invent ni Cibele ang sarili sa ganitong paraan. Nang umalis siya sa kanyang lungsod, ganap niyang inalis ang kanyang sarili sa kanyang buhay nang hindi naiisip na siya ay dumaranas ng napakalaking pagbabago. Patuloy ni Isabella, hindi ka nakasal sa kanya, ngunit hindi ka pa opisyal na diborsyado. Kung hindi mo susundin, maaaring kunin ni na Lucas at Rubens ang nararapat sa iyo. Nang ibaba niya ang telepono, tumayo si Fabio. Pinag-iisipan ang lahat. Hindi siya kailanman nasangkot sa social media at sa kanyang nakakapagod na trabaho, iniiwasan niya ang oras sa harap ng computer hanggat maaari. Ngunit nang marinig iyon mula sa kanyang ina, naramdaman niyang kailangan niyang mag-imbestiga. Kaya, nagpunta siya sa internet at, sa kanyang sorpresa, natagpuan ang blog ni Cibele. Hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Hindi lang siya madalas sumulat ng mga artikulo, ngunit nag-post din siya ng mga video at larawan ng kanyang gawain. Ayan, may ngiti sa labi, sinusubukang bumangon mag-isa, nagme-makeup at nagbibihis pa sa tulong ng kanyang ina. Ang buhay ni Cibele ay tila nagkaroon ng kahangahangang pagbabago. Si Cibele, na dati ay limitado sa kanyang buhay, nang walang gaanong suporta, ngayon ay mas malakas ang pakiramdam, mas konektado sa mundo. Ang blog ay lumitaw bilang isang paraan upang harapin ang stress at kalungkutan pagkatapos ng pagkawala ng kanyang asawa. Unti-unti nagsimula siyang makaakit ng mga tagasunod na dumaranas ng mga katulad na sitwasyon. Ngunit ang higit na ikinagulat ni Fabio ay maging ang mga taong itinuturing na may kakayahan, walang mga kapansanan, ay naging mga tagahanga na humahanga sa determinasyon ni Cibele na sumulong. Ang kanyang pagbabago ay hindi lamang panloob, ngunit profesional din. Gumawa siya ng sarili niyang linya ng knitwear at naglunsad pa ng kursong napakalaking tagumpay. Ang mga problema sa pananalapi na kanyang hinarap taon na ang nakalipas ay malayo sa problema ngayon. Halos hindi makapaniwala si Fabio sa kanyang nakikita. Bumangon si Cibele sa paraang hindi niya akalain. Siya, na dating ganap na umaasa sa kanya, ngayon ay isang malaya, malikhaing babae na may isang magandang kinabukasan. Tumingin siya sa screen ng kanyang computer at saglit na nag-isip, paano kung nakalimutan ang lahat ng ito? Mahirap isipin na ang babaeng iniwan niya ay nabubuhay na ngayon sa isang buhay na hindi niya inaasahan. Ang nangyari kay Cibele ay hindi inaasahan ng sinuman. Sa isang simpleng regular na pagsusuri, ang doktor ay naghatid ng balita na napakaseryoso na tila isang bangungot. Siya, na nakaharap na sa napakaraming hamon, ay na-diagnose na may cancer. Noong una, hindi makapaniwala si Cibele sa sinabi ng doktor. Naisip niya na pagkatapos ng labis na pakikibaka, sa wakas ay magiging mas mabait sa kanya ang tadhana. Ngunit sa katotohanan, ang mga bagay ay naging mas mahirap. Ang paggamot, na may pinaghalong gamot para sa pinsala at chemotherapy, ay tila walang katapusang labanan. Siya ay nawawalan ng lakas, at si Isadora, ang kanyang ina, ay nakita ang kanyang anak na babae na unti-unting nawala, nang walang magawa upang pigilan ito. Sa mga huling araw ni Cibele, napapaligiran siya ng isang pulutong ng mga tagasunod na, kahit papaano, ay nagawang marinig ang kanyang mga salita ng katapangan sa bintana ng ospital. Kahit nang hihina, sinubukan ni Cibele na batiin ang lahat ng may ngiti na nagpapakitang may lakas pa siyang magpasalamat. Ngunit noong gabing iyon, nadurog ang puso ni Isadora nang malaman niyang wala na ang kanyang anak. Ang sakit na nararamdaman niya na para bang bumaliktad ang mundo. Paano ko sasabihin sa aking mga apo? Naisip niya, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang pagkawala. Sinubukan niyang tawagan si Fabio, ang dating asawa ni Cibele, na 3 taon na niyang hindi nakakausap, ngunit sa halip na marinig ang boses nito,
ay isang mensahe na lamang ang kanyang narinig na nagsasabing wala na ang numero. Nagpalit ng numero si Fabio kinabukasan. Tinawagan ni Isadora si Isabela, ang ina ni Fabio, upang sabihin sa kanya ang malungkot na balita. Alam ko ang lahat, Isadora, sagot ni Isabela, nanginginig ang boses. Naging celebrity na si Cibele dito. Alam na ng buong syudad, pati mga followers niya. Kahit na sa pagkabigla, alam ni Isabela na dapat niyang bigyan ng babala si Fabio. Kailangan mong sabihin sa kanya, tutal, asawa pa rin niya, hindi tama na iwan siya, anya. Kaagad na tinawag ni Isabela ang kanyang anak, at nang marinig ni Fabio ang balita, siya ay natigilan. Hindi lamang para sa pagkamatay ni Cibele, kundi pati na rin sa lahat ng kanyang naging. Hindi niya akalain na makakamit ng kanyang dating asawa ang ganoong kalaking tagumpay. Bakit hindi ito nangyari kanina? Siguro kung nagkaroon tayo ng ganitong buhay, hindi sana tayo dumaan sa sobrang kahirapan. Ngunit sa pagmumuni-muni, napagtanto ni Fabio ang isang bagay na mas nakakaintriga. Ang blog at mga tagasunod ni Cibele ay hindi lumitaw dahil lamang sa siya ay isang talentadong tao. Sa katunayan, ang malaking audience na naakit niya ay nagmula sa malaking bahagi dahil sa kanyang kapansanan. Ang psikolohikal na suporta na inaalok niya sa iba ay sa bahagi ay batay sa kanyang sariling kwento ng katatagan at kawili-wili. Tila para sa ilang mga tao, ang pagiging may kapansanan ay nag-aalok ng higit pang mga pagkakataon para sa tagumpay. Tingnan mo kung gaano karaming pera ang nakuha niya dito, isip ni Fabio. Nagulat siya, pero alam niyang hindi na siya makakabalik. Ngayon, nagulat din ang asawa niyang si Marisa sa balita. Ngunit bilang isang praktikal na tao, hindi siya nag-aksaya ng oras. Agad niyang hinimok si Fabio na huwag palampasin ang pagkakataong maglakbay sa kanyang bayan para sa libing. Sa bagay, alam naman niyang may bonding pa rin siya ni Cibele kahit malayo. Nasa dilema si Fabio, ngunit alam niyang kailangan niyang harapin ang sitwasyong ito, hindi lamang para gawin ang tama, kundi para maunawaan din kung paano nangyari ang lahat. Nagbago ang buhay ni Cibele sa paraang hindi niya akalain at kailangan niyang makita ng malapitan ang lahat ng naabot niya bago umalis. Nag-aatubili si Fabio, hindi komportable sa sitwasyon. Sinubukan siyang pakalmahin ng asawa niyang si Marisa habang inihahanda siya sa paglalakbay. Tingnan mo, kung hindi ka kumilos ng maayos, maaari mong mawala ang pagkakataong ito sa mana. At alam mo ito, sabi niya na may seryosong tono. Si Fabio, na may pag-aalala, ay sumagot, hindi ko nga alam kung paano ko haharapin si Isadora at ang kanyang mga anak. 3 taon na akong wala sa buhay nila at hindi rin ako nakakapunta doon para kay Cibele. Sa totoo lang, sinasadya ko pa ngang magpalit ng phone number para walang tumawag sa akin. Alam mo iyan. Si Marisa, na sinusubukang baliktarin ang sitwasyon, ay gumawa ng isang dismissive gesture na parang walang pakialam at sinabi, matagal na yon, Fabio. Magkunwaring nagpunta ka sa isang monasteryo, hindi ko alam, anumang dahilan, maniniwala, sila kung kumilos ka ng maayos. Huwag kang mag-alala, gagawin ng iyong ina ang kailangan. Si Fabio, kahit sa mga salita ni Marisa, ay nakaramdam pa rin ng bigat sa kanyang puso habang siya ay nagsimula sa paglalakbay. Hindi niya lubos na maintindihan ang kanyang nararamdaman. Hindi ito panghihinayang o nostalgia, ngunit mayroong isang bagay, isang hindi komportable na pakiramdam, isang bagay tulad ng pagdududa tungkol sa kanyang mga pagpipilian. Naisip niya kung paano siya nakamove on sa kanyang buhay, iniwan ang lahat, at kung paano nagbago ang mga bagay. Bakit ngayon lang niya nakuha ang lahat ng ito? Tanong niya sa sarili. Sa buong buhay niya, nagtrabaho siya ng walang pagod, ngunit hindi niya akalain na ang buhay ni Cibele ay maaaring magbago ng ganito. Ang ikinairita niya sa kaibuturan ay iniisip na kung ginawa niya ang isang bagay na iba sa simula, ang mga bagay ay maaaring maging mas madali. Ngunit hindi. Niya pinansin ang tulong ni Cibele, nakikita siyang isang hadlang sa kanyang landas. Kung napagtanto ko ito ng mas maaga, hindi ako nag-aksaya ng maraming oras, naisip ko. Ngayon sa taxi pauwi, iba ang tingin ni Fabio sa lungsod. Hindi niya kailanman binigyang importansya ang mga detalye ng kanyang bayang kinalakhan, ngunit ngayon ay tila nakatawag ng pansin ang lahat. Maging ang mga depekto na dati ay hindi napapansin ay malinaw sa kanyang mga mata. Pagdating niya sa bahay ng kanyang ina, nakita niya si Isabela sa pintuan, naghihintay. Niyakap niya ito ng mahigpit, naluluha ang mga mata. Mom, I missed you so much.
Aniya pakiramdam na may bigat ang reunion na hindi niya maipahayag. Si Isabela bagamat masaya na makita siya, ay tila puno rin ng damdamin, ngunit ang kagalakan ng isang nagbabalik na anak ay hindi na itago ang inaasahan ng paparating na mga tensyon. Alam ni Fabio, sa kaibuturan, na ang sandaling ito ay magiging simula lamang ng isang bagay na mas mahirap. Ang libing ni Cibele ay hindi lamang isang pamamaalam. Kailangan niyang harapin ang hitsura ng mga taong ayaw sa kanya, ang mga iniwan niya, at ang tensyon sa bawat hakbang. Akala ko mas malala ang magiging reaksyon nila. Naisip niya habang inihahanda ang sarili sa susunod na mangyayari. Si Isabela, nang mapansin ang kanyang discomfort ay nagtanong, "Anak, sa tingin mo ba ay gano'n na lang kalupit ang huhusga sa iyo ng mga tao?" Si Fabio, na nag-iisip, ay alam na ang pagbisita sa lungsod at ang libing ay isa lamang bahagi ng muling pagsasama-sama sa isang nakaraan na sinusubukan niyang iwanan. Haharapin niya ang sunod-sunod na emosyon at paghaharap na halos hindi niya mahulaan. Si Isabela ay kitang-kitang nalulungkot at na may malungkot na tono ay sumagot, "Bakit napakaraming talakayan ngayon? Lahat tayo ay nagdadalamhati. Sa ngayon, malinaw na ang lahat at sino mang gustong magpaalam ay may karapatang sumama. Kung tutuusin sa mga libing, hindi ka palaging iniimbitahan. Ang mga tao ay pumupunta dahil pakiramdam nila kailangan nilang naroroon, dahil ito ay mahalaga sa kanila." Lumingalinga siya sa paligid, pinagmamasdan ang seremonya at galaw at pinag-isipan ang pag-uugali ng lahat. Sa buong libing, si Isadora ay hindi nagdasal at nang makita niya si Fabio, siya ay magalang, ngunit hindi siya nilapitan. Kitang-kita ang distansya na para bang nakita na niya ito bilang isang estranghero. Ganon din ang ugali ng kanyang mga anak na sina Lucas at Rubens. Tumangulang sila sa kanilang ama, ngunit hindi na sila nag-abalang puntahan ito. Sa paglipas ng mga taon, siya ay naging isang malayong figura sa kanila, halos isang estranghero, at kahit na may iba pang naroroon, pinanatili nila ang harapan, hindi nagpapakita kung ano talaga ang iniisip nila. Isabela, still trying to understand the situation, asked, "Sino ang batang iyon sa tabi ni Isadora? Hindi ko pa siya nakita. Pamilya rin ba siya?" Tumingin si Fabio sa binata at sumagot, "Hindi ko alam, ngunit marahil ay nag-aalala rin siya tungkol sa mana. Ang huling pagkakataon na nakita ko ang aking anak na babae, siya ay isang sanggol pa lamang, at ngayon, pagkatapos niyang mawala, siya ay narito." Binalaan ni Isadora ang lahat ng siya ay tumawag, at hiniling din na pumunta ka sa libing. "Tutal, ikaw ay legal na asawa ni Cibele, at kayo ay naninirahan sa loob ng maraming taon." Napabuntong hininga si Fabio, naramdaman ang pag-igting. "Oo, naiintindihan ko, at nagpadala pa ako ng liham ng pagluluksa. Ngunit ano ang gagawin natin? Sama na, hindi mo ba minumungkahi na maghintay ako dito, walang ginagawa sa loob ng isang taon, upang maangkin ang aking mga karapatan? Gusto ko talagang malutas ito sa lalong madaling panahon." Aniya, na may naiinip na tono. Ang pag-aalsa, pakikinig sa pag-uusap na gambala sa isang tono ng firmer. "Fabio, huminahon. Maghintay para sa pangunahing bahagi ng seremonya na ipasa. Bigyan ito ng ilang oras. Hindi bababa sa hanggang sa ikasiyam o kuta mula sa trabaho. Hindi mo pinaplano na umalis sa kadahilanang iyon? Hindi ka ba?" Alam ni Fabio na tama si Marisa. Hindi pa ito ang tamang oras, ngunit sabik siyang lutasin ang sitwasyon. Alam niyang kailangan niyang maging maingat. Hindi ito ang oras para ipakita ang tunay niyang intensyon, lalo na sa lahat ng tensyon sa hangin. Magpapanggap siya na sinusubukan niyang buuin muli ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya, na nandoon siya dahil sa pagkawala at hindi dahil sa interes sa mana. Gayunpaman, hindi makaalis ang kanyang isip sa naghihintay sa kanya. Hinimok siya ni Marisa sa telepono na nagmumungkahi na pumunta siya sa libing nang may malungkot na ekspresyon, na para bang pinagsisihan niya ang lahat ng mga taon na walang komunikasyon sa kanyang pamilya. Alam ni Fabio na hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos dahil ang mga mata ng lahat ay nasa kanya. Kailangan niyang laruin ang laro upang magbigay ng impresyon na naroon siya para sa emosyonal kaysa sa pinansyal na dahilan. Kaya, nang araw ding iyon pumunta siya sa bahay ni Isadora, kung saan nakatira sina Lucas at Rubens, handang harapin ang susunod na mangyayari, at umaasa na, sa paglipas ng panahon, malulutas niya ang lahat at, who knows, kahit na mapalapit muli sa kanyang mga anak. Ngunit alam din niya na walang magiging madali.
At ang pagpupulong na ito ay maaaring maging simula ng isang bagong kabanata na puno ng tensyon at hamon. Pumasok si Fabio sa bahay ni Isadora ng mabagal na hakbang. Alam niyang hindi ito magiging madali. Ang mga kabataan ay tumingin sa kanya na may bahagyang pagtutol, ngunit magalang na inanyayahan siyang pumasok. Umupo siya, kumuha ng baso at nagsimulang magsalita. "I need to tell you something very important," panimula niya, habang humihigop ng kanyang inumin. "Ang aking ina ay isang kahangahangang tao. Sa loob ng maraming taon, kami ay namuhay ng magkasama, nagmamahalan sa isa't isa at nagpalaki ng mga kamanghamanghang mga bata. Ngunit ang buhay ay minsan ay malupit at kinuha siya mula sa akin sa paraang hindi ko pa rin maintindihan. Hindi ko ito matatanggap, ngunit alam kong kailangan niyang magpahinga sa kapayapaan." Nagsalita siya sa sobrang sakit na, saglit, parang huminto ang oras. Nasa harapan niya sina Lucas at Rubens, pero walang emosyon ang mga mukha nila. Walang kilos, walang hitsura. Tahimik lang nilang pinagmamasdan siya, para siyang kakaibang tao, nasa malayo. Ang kapaligiran ay tensyonado, at sinubukan ni Fabio na ipahayag ang kanyang sakit ng taos-puso, ngunit sa kaibuturan, alam niya na ang kanyang pagtatangka ay hindi natanggap. Doon ay biglang bumukas ang pinto at pumasok sa kwarto ang isang mukhang makulit na lalaki. Mukha siyang mas matanda kaysa sa tunay niya na para bang napakabilis ng oras para sa kanya. Halos hindi siya makilala ni Fabio, ngunit lumapit ang lalaki at pilit ng ngiti ay nagtanong, "Sino iyan?" Isa pang panauhin. Ang binata na halatang hindi komportable ay sumagot, "Iyan ang aming ama, si Fabio." Si Fabio, na nalilito sa ugali ng kaniyang mga anak, ay sinubukang manatiling kalmado. Alam niyang hindi magiging madali ang sitwasyong ito, ngunit hindi niya akalain na magiging ganito kahirap. Ang mukhang makulit na lalaki na nagpakilalang, "Si Sergio ay tila hindi nagustuhan ng alinman sa mga ito. Ikaw ang asawa ng anak ko, tama? So ngayon magkaharap na tayo." Si Isadora, na nagmamasid sa eksena, ay lumapit kay Fabio at ipinatong ang kanyang kamay sa kanyang balikat. Sinusubukang baguhin ang kapaligiran. "Let's have a drink," sabi niya. Sinusubukang bawasan ang tensyon. Si Fabio, nang walang maraming pagpipilian, ay nagbuhos ng isa pang dosis. Mabilis na naubos ang laman ng bote at nang pumasok si Isadora sa silid, umatras ang mga bata sa kanyang silid. Naupo si Isadora sa hapag kasama sina Fabio at Sergio at lalong bumigat ang kapaligiran. Lahat ng tao dito umiinom. At ngayon, lumitaw ka. Pagkatapos ng maraming taon, sabi ni Sergio, na may panunuya. "Saan ka napunta sa lahat ng oras na ito? Noon 3 taon kang nawala at ngayon ay narito ka para gumanap na biktima, na para kang winasak ng kalungkutan. Nakakahiya." Si Fabio na nakaramdam ng panggigipit ay sinubukang ipagtanggol ang kanyang sarili. "Hindi ko idinidistansya ang aking sarili. Lagi akong handa na gawin ang anumang kinakailangan." Galit na sumabad si Isadora, "Huwag kang ipokrito. Ikaw ang may pananagutan sa paghihiwalay na ito. Ikaw ang lumayo sa aming pamilya at ngayon ay pumunta ka rito na para kang martir." Lalong lumakas ang tono ni Isadora at tila lalo siyang naiirita. Si Sergio naman ay hindi nag-aksaya ng panahon at sinubukang palakasin ang kapaligiran na nagsabing, "Sa tingin mo ay mabuting tao ka, ngunit sa kaibuturan mo ay isa ka lang taong nagtatago sa likod ng isang basong inumin na para bang iyon ang solusyon." Si Fabio, na sinusubukang manatiling kalmado ay sumagot, "Lagi akong nagsumikap at hindi ko na kailangan pang magtago. Kung hindi mo maintindihan iyon, wala akong magagawa. Lagi akong handang lumaban para sa ating pamilya. Ngunit kahit na..." Sa mga salitang iyon, si Isadora ay nagsimulang makaramdam ng isang bagay na mas malakas kaysa sa galit. Ang isang pakiramdam ng pagkasuklam ay nagsimulang lumaki sa loob niya, na para bang ang lahat ng mga alaala ng kanyang kabataan at ang kanyang mga nabigong pagtatangka na panatilihing sama-sama ang kanyang pamilya ay isang hindi mabata na pasanin. Hindi na siya nakaramdam ng kabiguan gaya ng dati. Iba ang kanyang nakita kay Fabio, at ang ideya na hindi pa rin ito nagbabago ay isang bagay na nagparamdam sa kanya ng matinding pagkasuklam. Sa una, tila naging maganda ang simula ng kasal ni Isadora. Sa unang taon, ang asawa ay isang tao pa rin na may kaunting kagandahang loob. Ngunit sa lalong madaling panahon, nagsimulang magbago ang mga bagay. Pagbalik niya mula sa trabaho, halos hindi siya makatayo, laging lasing. Humanga siya sa katotohanan
na ang kanyang mga amo ay hindi kailanman kumilos laban sa pag-uugali ng kanyang mga katrabaho, na ginugol ang kanilang mga araw sa pag-inom at maging sa gulo. Dahil wala talagang seryosong nangyari, mas pinili ng mga nakatataas na huwag pansinin ang nangyayari. Sinubukan itong harapin ni Isadora, ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas lumalala ang sitwasyon, lalo na nang malaman niyang buntis siya. Nang isilang ang anak ni Isadora, tuwang-tuwa ang kanyang asawa kaya nagdiwang ito sa pamamagitan ng pag-inom, kasama ang lahat ng tao sa bayan. Nanilinaw na ang pag-inom ay ganap na nakontrol ang kanyang buhay. Naisipan pa niyang huminto sa kanyang trabaho, ngunit hindi tumigil ang pag-inom. Si Isadora, sa paniniwalang kakailanganin ng bata ang isang ama, ay sinubukang tiisin ang lahat, ngunit sa lalong madaling panahon, napagtanto na ang mga bagay ay nagiging hindi mabata. Sa isang araw, nawalan siya ng malay at binugbog siya ng marahas na halos hindi na siya makabangon sa kama kinabukasan. Sa susunod na sandali, nag-impake siya ng kanyang mga gamit at umalis. Tumakas sa bahay ng kanyang ina na parang iyon lang ang tanging paraan upang makalabas. Pagkatapos ay gumawa si Isadora ng isang mahirap na desisyon. Pinalayas niya ang kanyang asawa sa kanyang buhay para sa kabutihan. Alam na hindi na ito babalik. Handa niyang protektahan ang kanyang anak na babae, si Cibele, sa anumang paraan. At alam niyang ang pagpapahintulot sa kanya na bumalik ay maaaring maglagay sa kaligtasan ng lahat sa panganib. Sa paglipas ng panahon, naging matatag ang buhay ni Isadora at lumaki si Cibele nang hindi alam kung sino ang kanyang ama. Hindi gustong sabihin ni Isadora ang totoo dahil natatakot siyang mahiya ang kanyang anak sa gayong iresponsableng lalaki. Kapag nagtanong si Cibele tungkol sa kanyang ama, palaging sinasabi ni Isadora na may malungkot na tingin. Namatay siya. Matanda na siya. Hindi gaanong nagtanong si Cibele, tinanggap ang paliwanag ng walang pagtutol. Ngunit sa kaibuturan niya, pakiramdam niya ay laging may kulang. Ginawa ni Isadora ang lahat upang matiyak na ang pagkawala ni Sergio ay hindi isang pabigat sa buhay ng kanyang anak. Ngunit ang kalungkutan ay nandoon sa anino ng pamilya na naroroon tulad ng isang peklat na hindi ganap na naghihilom. Pagkatapos ng diborsyo, nagpatuloy si Sergio sa kanyang buhay. 2 beses pa siyang nagpakasal, ngunit hindi nagkaroon ng mga anak sa kanyang mga bagong asawa. Hindi nagbago ang ugali niya. Nagpatuloy siyang mamuhay ng tamad, na para bang ang tanging layunin niya sa buhay ay ang magtrabaho ng husto upang masuportahan ang kanyang bisyo sa pag-inom. Nang makatanggap si Isadora, pagkaraan ng ilang taon, ng liham mula kay Sergio, halos hindi siya makapaniwala. Para siyang nakatanggap ng senyales mula sa nakaraan, bagay na akala niya ay tuluyan na niyang ibinaon. Walang ibang kontak sa kanya maliban sa address sa sulat, at nang dumating ang pakete, nakaramdam siya ng bigat sa kanyang dibdib. Alam ni Isadora na, sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi niya maaaring balewalain ang katotohanan na siya ay patay, na siya, na may mabigat na puso, ay nagpasya na sabihin kay Cibele ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama. Hindi ko man maintindihan ang dahilan, alam kong mali na itago ang katotohanan ito. Kung tutuusin may bigat ang kamatayan, gayon din ang pagsilang, at pareho silang dapat igalang. Ang reaksyon ni Sergio pagkatapos ng lahat ng ito ay nakakagulat. Sa halos pangwakas na kilos, ginamit niya ang huling mga taon at kinita niya para bumili ng kumpletong tren bilang huling pagtatangka na magawa ang isang magandang bagay bago umalis. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang buhay. Ngunit, kahit papaano, ang kanyang paraan ng pamumuhay ay tila palaging nasa labas ng tamang mga pagpipilian. Para bang ang iyong buhay ay isang bigong pagtatangka na magtagumpay, palaging nawawala sa hindi natutupad na mga pangako. Hindi gaanong inisip ni Sergio ang kanyang anak na si Cibele, ngunit higit pa tungkol sa kung ano ang maaari niyang makuha mula sa buong sitwasyon. Mas interesado siya sa mana at kung paano makakatulong sa kanya ang sobrang pera. Pagkatapos ng lahat, hindi na siya binata at ang kaunting kapalaran ay hindi makakasakit ng sinuman. Nang dumating siya at nabalitaan ang tungkol kay Cibele, nagulat siya sa kanyang narinig. Si Isadora, ang kanyang dating asawa, ay nagsalita tungkol sa kanya ng may gayong pagmamahal. Tingnan mo ang gandang babae. Si Cibele ay isang huwarang anak na babae, palaging tumutulong sa lahat ng bagay at mapagmahal, isang tunay na hiyas. Lubos na naawa si Isadora sa kanyang anak na sana ay hindi naging mahirap ang buhay para sa kanya.
Ngunit si Sergio sa loob ay hindi nagpakita ng tunay na emosyon. Inisip lamang niya ang paghahati ng mana at kung paano ito magiging kapaki-pakinabang para sa kanya. Ako pa rin ang kanyang ama, naisip niya, habang nakikinig kay Isadora na nagsasalita tungkol sa kanyang anak na may malungkot na tuwa. Hindi alam kung ano ang tunay na nangyayari. Si Isadora naman ay walang ideya kung bakit biglang nagkukumpulan ng lahat. Naniniwala siya na nagpasya si Sergio na makipagpayapaan at magpaalam sa kanyang anak sa tamang paraan, kahit na hindi niya ito pinansin noon. Kumbinsido si Isadora na, nang matanggap ni Sergio ang liham, nagsisi si Sergio at ngayon ay nais na ilibing ang kanyang anak na babae sa isang marangal na paraan. Ngunit malayo siya sa pag-iisip ng mga hangarin ng lahat. Para sa kanya, ito ay tungkol sa pera, gaya ng dati. Kinabukasan si Rubens na seryoso ang mukha ay lumapit sa kanyang lola at nagtanong ng isang mahirap na tanong. Lola, kailan po kayo aalis? Sawa na po kami sa gulo na ito. Araw-araw itong inuman. Hindi na po namin kayang tiisin ang lahat ng ito, kahit ang libing, kahit ang ugali nila. Nagalit sina Rubens at Lucas sa presensya ni na Sergio at Fabio. Hindi alam kung paano ipapaliwanag kay Isadora ang tunay na nangyayari. Si Isadora, inosente at naniniwala sa mabuting hangarin ng lahat, ay hindi naiintindihan ang anumang nangyayari. Hindi niya alam kung bakit bumalik ang dati niyang asawa, na nag-abandona sa pamilya ilang taon na ang nakararaan. At ngayon ay naroon na rin itong lalaking nagngangalang Fabio na hindi man lang kilala ang kanyang mga apo. Pagkatapos ay gumawa si Rubens ng isang obserbasyon na nagpatigil kay Isadora sa pag-iisip. Lola, pumunta sila para sa pera. Nalaman ng kanilang ama ang tungkol sa sinabi mo tungkol sa aming ina at tumakbo dito. Si Lolo ay nagpakita dahil narinig niya ang lahat ng ito. Nagulat si Isadora sa sinabi ni Rubens, ngunit hindi siya tumigil doon. Gusto nila ang mana at mananatili sila rito. Naghihintay ng mas matagal hanggang sa hatiin ang lahat ng pera. Hindi natin maaaring payagan silang manatili dito ng matagal o hayaan silang magpatuloy sa pag-uugaling ito. Lalong nadismaya sina Rubens at Lucas at alam nilang kailangan nilang kumilos ng mabilis. Nakikita mo ba ang nangyayari? Hindi natin kailangan ng isang ama na hindi kailanman naroroon, lalo na ang isang lolo na narito lamang para sa kung ano ang maaari niyang makuha. Matigas na pagpapatuloy ni Rubens. Sinusubukan pa rin ng kanyang lola na baguhin ang kanyang isip, ngunit determinado si Rubens. I'm going to tell the whole truth at the memorial. Kailangan nilang malaman na kahit naging parte siya ng buhay natin, hindi ibig sabihin may karapatan siyang manatili dito, maghintay sa hindi sa kanya. Si Lucas na kanina patahimik ay nagtaas ng ulo at tiyak na nagsabi, sinusuportahan ko ang sinasabi ni Rubens. Hindi natin kailangan ng mga katulad nila sa ating buhay. Ang kapaligiran ay tensyonado at si Isadora, bagamat sinubukan niyang maging maingat, alam niyang tama ang kanyang mga apo. Hindi ito magiging madali, ngunit marahil ay oras na upang putulin ang nakaraan ng minsan at para sa lahat at hayaan ang hinaharap na sundin ang sarili nitong landas nang walang anumang mga ilusyon o panlilinlang. Napagod sina Rubens at Lucas kina Sergio at Fabio. Ayaw na nilang makipagrelasyon sa kanilang dalawa, lalo na't matagal na silang nabubuhay na wala sila. Alam nilang umuusad ang kanilang buhay nang walang gulo na dala ng dalawang ito. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Rubens. Pagod na siya sa lahat ng ito at na may matatag na boses ay inihayag sa gitna ng memorial. Narito ako upang lutasin ito minsan at magpakailanman. Naiwang walang reaksyon sina Fabio at Sergio. Pumunta sila rito na umaasang may makukuha, pero ngayon ay parang wala silang makukuha. Nang marinig ito ni Marisa, isang matagal ng kaibigan, hindi siya makapaniwala. Seryoso ka ba? Hindi posible na ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Habang sinusubukan ng lahat na maunawaan kung ano ang nangyayari, si Fabio, na may malungkot na ekspresyon, ay sinubukang bigyang katwiran ng kanyang mga aksyon. Nagsasalita tungkol sa kung gaano siya kasama sa ospital at kung paano siya nakabawi. Ngunit hindi na interesado si Rubens sa kanyang mga palusot. Matagal na siyang nakapagdesisyon at determinado siyang ilayo ang kanyang pamilya sa buong maruming pakana na ito. Si Rubens, matatag, ay tumayo at ipinahayag na hindi na niya gustong malaman ang tungkol sa mana o ang tungkol sa mga taong lumitaw dahil lamang dito. Yung mga taong naririto dahil sa iyo, umalis at hindi na bumalik, sabi niya, na may determinadong tingin.
Si Isadora naman ay nasa ibang posisyon. Wala siyang pakialam sa kanyang mana o kung ano ang iniisip ng iba. Siya ay magiging masaya sa kanyang maliit na bahay at alam na ang kanyang mga apo ay palaging nasa tabi niya, nag-aalaga sa kanya. Ngunit tila hindi iyon sapat para kay Sergio. Siya ay bitter at sama ng loob. Ako ang iyong dugo, anak ko, at wala akong makikita kahit isang sentimo. Nagsimula siyang magreklamo, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit. Nagkwento siya tungkol sa hirap ng buhay, para bang tumataas ang mga bayarin at hindi sapat ang pensyon para makabili man lang ng pagkain. Ngunit alam ni Isadora na ang paghihirap ni Sergio ay hindi lamang dahil sa kakulangan ng pera. Ang totoo ay ginugugol niya ang lahat sa pag-inom at pagsasalo. Iniiwan kahit ang mga pangunahing kaalaman. In a moment of utter despair, he staggered to her and said, "Paano kung bumalik tayo sa buhay na magkasama? Tulad ng dati, wala na ang anak natin. Dapat i-share ang sakit." Ngunit si Isadora, tumatawa ng kinakabahan, ay sumagot, "Ikaw ay ganap na wala sa iyong isip." Pinaalis niya siya sa bahay at pagkatapos bumili ng tiket sa tren, pinabalik siya. Muling natahimik ang bahay. Samantala, si Isabela, isang matalik na kaibigan ni Isadora ay nagkomento, "Bueno, ina, malamang na alam mo na darating siya pagkatapos ng mana. Kapag napagtanto mong malapit na ang kamatayan, ginawa mo ang mga kinakailangang pag-iingat." Si Fabio, na may pag-aalala, ay nagsabi, "Nay, may isa pa." Pagkatapos ng pagdiriwang, nilapitan ako ng aking mga anak at, sa napakaingat na paraan, sinabi sa akin na nag-iwan ng huling hiling si Cibele. Si Isadora ay mukhang interesado. Nagpatuloy si Fabio. Hiniling niya na ibalik ang perang ginastos ko sa pag-aalaga sa kanya, pati na rin ang halaga ng utang na binayaran ko para sa kanya. Ang paghahayag ay nawalan ng imik kay Isadora. Ang anak na babae, kahit na pagkatapos ng lahat, ay iniisip pa rin niya ang tungkol sa paghihirap ng lahat. Hindi sinisisi ni Fabio si Marisa at alam niyang wala itong obligasyon na tumulong. Ngunit hindi niya maiwasang isipin ang malamang na nararamdaman nito marahil ay maipagmamalaki pa nga ang lahat ng narating niya sa kanyang sarili. Nang marinig niyang bibigyan siya ng mga ito ng pera, nagulat siya. Ito ay talagang makakatulong, naisip niya. Dahil kahit na ang sitwasyon ay hindi ang pinakamahusay, alam niya ang bawat sentimo ay binibilang. Gayunpaman, sinubukan ni Marisa na bawasan ang lahat. Makakabili ka ng isang simpleng bahay, kahit nakatamtaman. "It will not be anything grand, but it will improve," she said, trying to see the bright side of the situation. Ngunit hindi kumbinsido si Fabio. "Sa pera na yan, hindi man lang ako nakakabili ng disenteng bahay, lalo na't may gusto talaga ako." Mapait na sagot niya. Sa kaibuturan niya, pagod na siyang laging namumuhay sa gilid, palaging binibilang ang bawat sentimo. Sinubukan siyang pasayahin ni Marisa na sinabing sa kanya ang pera at maaari siyang magdesisyon kung ano ang gagawin dito. Pero kahit ganoon, parang hindi siya interesado sa gagawin nito. "Sige, gawin mo ang gusto mo, pera mo yan," sabi niya, na parang wala na siyang pakialam. Si Fabio naman ay hindi lang nagalit sa perang natanggap niya. Pakiramdam niya ay lalong lumalayo kay Marisa, parang lumalayo ito sa kanya. Hindi makatwiran ang tumira sa isang maliit na bahay at paupahan ito. Hindi ito bubuo ng anumang tubo, naisip niya. Ngunit hindi siya makahanap ng solusyon na nagbibigay kasiyahan sa kanya. Sa kaibuturan niya, alam niyang hindi lang pera ang nakataya, kundi ang mismong direksyon ng kanyang buhay. At, unti-unti, napagtanto niyang ayaw na niyang magpatuloy sa ganoong kalakaran. Ang talagang mahalaga sa kanya ay ang pagkakaroon ng kapayapaan, malayo sa lahat ng bagay na nagparamdam sa kanya na nakulong. Si Marisa naman ay parang napagod din. Hindi na niya gustong tumira kay Fabio at nagsimulang mag-isip na bumalik sa kanyang bayan. Pagkatapos ay ipinaalam niya kay Fabio ang kanyang desisyon na tapusin ang lahat. "Gusto kong bumalik sa aking lungsod, Fabio. I think it's the best for us." Mahinahon at walang hinanakit, si Fabio walang reklamo ay tinanggap ang sitwasyon na para bang alam na niya na darating ang sandaling ito. Ang totoo ay pagod na si Fabio sa buhay kasama si Marisa. Nagsisimula na siyang makaligtaan ang kanyang dating buhay nang ang mga bagay ay mas simple at siya ay nagkaroon ng kapayapaan. Naalala ko ang mga panahong uuwi ako at nakahanap ng mainit na hapunan. Laging malinis ang bahay at tila maayos ang lahat
Alam niyang nagbago na ang buhay niya, ngunit hindi niya maiwasang isipin na kung hindi dahil sa aksidenteng iyon, maaaring mag-iba ang lahat. Sa kaibuturan niya, naniniwala pa rin siya na ang sumisira sa kanyang pamilya ay ang pinsala ng kanyang asawa na tila naghatid sa direksyon ng kanyang buhay. At kaya, nagpatuloy siya sa kanyang buhay, palaging iniisip na siya ay may karapatan na maging tama nang hindi napagtanto ang kanyang sariling mga kapintasan. Tumanggi siyang aminin na may mali sa kanya. Maaaring gumuho ang buhay sa paligid niya, ngunit nakita niya ang kanyang sarili bilang isang taong palaging patas at perpekto sa kabila ng katibayan na kabaligtaran. Samantala, ang kanyang mga anak na lalaki, sina Lucas at Rubens, ay sumusunod sa kanilang sariling mga landas. Pagkatapos ng kanilang pag-aaral, nakakuha sila ng magagandang trabaho sa kabisera at sa pera ng kanilang ina, bumili sila ng maliliit ngunit komportabling apartment. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, lagi nilang naaalala ang isa't isa, handang tumulong sa isa't isa kung kinakailangan. Si Lucas, na nag-aalala tungkol sa kanyang ina, ay iminungkahi na lumipat siya sa kabisera kung saan maaari siyang maging mas malapit sa kanyang mga anak. Ngunit si Isadora, sa kanyang karunungan ay tumanggi. Mas pinili niyang manatili sa kanyang lungsod kahit na may kahirapan sa kanyang edad dahil alam niya na hanggat kailangan niya ng suporta, ayaw niyang umasa sa sinuman at kaya nagpatuloy ang buhay na may mga pagpipilian, pagkakamali at desisyon na nagpabago sa lahat magpakailanman. Sina Fabio at Marisa, bawat isa ay sumusunod sa kanilang sariling landas, habang sina Lucas at Rubens ay bumuo ng iba, marahil mas balanseng hinaharap kung saan ang suporta sa isa't isa ay mas mahalaga kaysa sa anumang pera o material na mga kalakal. Matapos ang pagpanaw ng kanyang anak, inilibing si Leonora sa kanyang bayan at madalas niyang binibisita ang libingan kung kailan niya magagawa. Ngunit ang kanyang sitwasyon ay komplikado. Hindi niya madalaw ang lugar hanggat gusto niya na ikinalungkot niya dahil ang lugar na iyon ay mahalaga sa kanya. Alam niya na ang kanyang mga apo ay regular na nagpapadala sa kanya ng pera upang tulungan siya. Ngunit kahit na sa tulong na iyon, hindi niya kailangan ng maraming upang suportahan ang kanyang sarili. Mapayapa naman ang buhay niya kahit simple lang. Nakipaghiwalay na siya kay Marisa at pagkatapos noon, wala nang magagawa si Fabio kundi ang bumalik sa sariling bayan upang manirahan sa kanya. Hindi gaanong malaki ang natanggap niyang kabayaran sa pag-aalaga sa asawang may sakit, ngunit sapat na yon para umupa ng isang simpleng bahay. Gayunpaman, ang talagang ikinabahala niya ay ang katotohanang nawalan siya ng magandang trabaho at hindi na siya interesadong maghanap ng iba. Hindi naging madali ang buhay ni Fabio pagkabalik niya sa kanyang bayan. Halos hindi niya mabayaran ang mga bayarin gamit ang perang natanggap niya at ang upa sa kanyang bahay ay hindi sapat para mabayaran ang kanyang pang-araw-araw na gastusin. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng isang mahinhin ngunit tapat na pamilya upang umupa ng bahay. Gayunpaman, ang pera na natitira ay halos hindi sapat para sa pagkain. Pakiramdam ni Fabio ay siya ay nakulong na walang mga pagpipilian. Samantala, naalala niya ang kanyang mga anak na sina Lucas at Rubens, ngunit ayaw na nilang makipag-ugnay sa kanya. Matapos ang paghihiwalay at pumunta si Fabio sa bahay ng kanyang ina, pinutol ng mga bata ang lahat ng pakikipag-ugnayan. Para sa kanila siya ay isang taksil, isang taong sumira sa pamilya, kaya wala silang interes na tulungan siya. Kahit dumalaw sila sa puntod ng kanilang ina at lola, ay hindi nila nilapitan ang kanilang ama. Nadama ni Fabio ang bigat ng pag-iiwan, ngunit hindi niya inamin ang kanyang mga pagkakamali. Si Isabela naman ay palaging isang malayang tao. Siya ay hindi kailanman hinihingi at sa kabila ng mga paghihirap nagsikap siyang alagaan ang bahay. Nagluto ako, naglinis at naglaba ng mga damit dahil sanay akong mamuhay ng komportable at maayos. Si Fabio gayunpaman ay sinamantala ito. Nakakaramdam ng komportable, ngunit hindi kailanman nagpasalamat sa kanya ng sapat. Palagi siyang nadidismaya, higit sa lahat dahil inaakala niyang may karapatan siya sa mana ng kanyang asawa na hinding-hindi niya mapapatawad sa mga ginawa nito. Ang kapansanan ni Leonora na dinanas niya sa aksidente ay tila isang bagay na hindi niya kailanman nalampasan. Hindi niya nakita kung gaano siya kalupit sa kanya, ni hindi niya naunawaan na maaring ibang-iba ang buhay nila kung ginawa niya ang mga tamang desisyon. Sa lahat ng ito, ipinagpatuloy ni Fabio ang kanyang buhay nang hindi kinikilala ang kanyang mga responsibilidad.
at ang distansya sa kanyang pamilya ay nadagdagan lamang. Naniniwala pa rin siya na ang perang natanggap niya mula kay Leonora para sa pag-aalaga sa kanya ay dapat na higit pa. Hindi siya tumigil sa pagmuni-muni sa kung ano talaga ang mahalaga, pagmamahal at pangangalaga na malayong mabili. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? Iwanan ang iyong pag-like at mag-subscribe sa channel.